Hello everyone! Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, magandang umaga, araw po sa inyong lahat. Ayan, the video for today is mag-aabono tayo ng mga sitaw at magdadamo na rin at the same time para maiayos yung lupa doon sa mga sitaw. Ayan, at naglalakihan na yung sitaw. At kailangan na nating abonuhan para bumilis ang paganda. Maganda po yung tubo, kaya lang maraming nagbubutas. Kaya in-spray natin last time, ngayon naman abonuhan natin at dadamuhan para gumanda lalo yung tubo ng ating sitaw. Ayan, at konting-konting damo-damo at gambol-gambol ng lupa ang ating gagawin para gumanda yung sitaw at lumabas ang magandang tubo. Ayan, kita nyo, ang ganda. Lumalabas na yung mga balbas nila, malapit na magsilabasan. Kaya yan, pagkatapos abunuhan to, meron pang mga sa balag na hindi pa tapos, kaya batas nitong maabunuhan pagpapatuloy natin yun. At ito yung asawa naman ni Jerel at medyo sinipag yata. So tinulungan niya si Jerel yan at dinamuhan naman niya yung mga gilid ba para lumitaw yung mga may mga tanim diyan na yung kamuting kahoy. Yan, saka yan sa may linya po ng mga nyug yan. Nakita nyo, linis pa lang damo yung asawa ni Jerel. So talagang tanggal pati ugat. Yan, medyo maganda ang So yan, malinis na malinis. Pati yung kambing wala nang damo. Yan, dinadamuhan niya para lumitaw ba yung kasi yung mga isa damo diyan nagtatago yung mga insekto. Yan, kaya kung malinis, mawawala na yung mga insekto. So, para pagka na-spray sila, patay ang insekto, wala na pagtataguan. So, yan po mga ka-SK, yan po ang ginagawa ngayon maghapon. Pag-aabono, tapos yan, nag-aalis ng damo. At gagambulin yung mga sa may sitaw para matakpan yung abono at the same time yung damo matataktak nila para mamatay, para malinis tignan. Yan, pag natanggal yung damo, magandang tingnan yung kapaligiran ng farm. Pero kung madamo, parang nakakakuan, di ba? Pag mas damo, halos yung mga tanim hindi mo makita. Yun ang doon. Pero pagka malinis, kung mapagmamasdan nyo yung medyo nakikita yung lupa. Ang gandang tignan no? So, ayan. Kung hindi lang sana naglulubog yan pag umuulan. Gandang tamnan ng paikot ng ng papaya. Saka kamuting kahoy. Saka ibang mga prutas. Ang problema, yun nga, pagka yung ulan tumagal ng konti, yung tubig tumataas na, hindi naman bumabaha. Ang problema, nag-i-stay yung tubig. So, yun ang problema. So, kaya siguro kailangan talagang
mapatambakan yan para matamnan ng maganda ng ano, mga prutas. Yan. Ang ganda niyan, ano eh, merong kahit pa paano tiga-tigalawa o tatlo na mga prutas para merong pipitasin. Kahit na sinong pumunta na bisita, meron kang ipapabaon sa kanilang mga prutas. Ano, yung nyug, naglalaki yan na rin. Mukhang nakakasurvive sa ano, sa tubig-tubig. So, medyo malalaki na sila yung ibang nyug na natira. So, yan. At, ganda sana kung ano yan eh, no? Yung tumubo dyan, puro napier. Okay sana pagkain ng ano, kambing. Saka ng mga pabo. At ayan no, yung gilid po ng bakod, nadamuhan na rin. So yan, malinis na yung gilid ng bakod. Makitang-kita na yung mga ayan, mga prutas. Ayan, guyabano. At guyabano pa rin. Ayan, ayan ang paboritong prutas, guyabano. At ito, yun, ang hindi ko alam anong puno yun. Nakakalimutan ko na. So, yung andyan, nawala, namatay, yung chiko. Yun, ang problema. Namatay yung isang prutas. Ayan po si, si Jerel, dinadamuhan niya yung malapit sa mga sitaw. Pero nalagyan niya ng abono. Ayan. Pinapatakan niya ng abono, sabay damo, sabay tabon dun sa puno ng sitaw. Tama-tama, hindi masasayang yung abono. Pagka kasi yung abono tinabunan mo, magandang epekto sa halaman kasi hindi siya sisingaw. Ang tendency nun na nakakulob siya doon, so nakukuha lahat ng lahat ng benefits, nakukuha lahat ng nutrients ng sitaw o anumang gulay o anumang prutas. Kasi kung nasa ibabaw lang, nag-evaporate yung yung ng abono, kaya hindi nila nakukuha lahat. Kaya maganda doon, pag inabunuhan mo, medyo basa ng konti para natutunaw agad, para diretso sa ilalim. Pero kung hindi naman basa, nag-i-stay doon, doon lang, naninigas yung abono. So, yun ang sayang. Pero pag tinabunan mo, yun ang maganda. Yun ang maganda sa lahat. Walang sayang. Lahat ng nutrients ng abono makukuha ng gulay o ng prutas. Ayan, kinakamay-kamay na lang ni Gerald yung pagdadamo para walang madisgrasyang puno ng sitaw. Ayan, kaya lang pag-aabono niya putol-putol. Kung ako mag-aabono niyan, ibabaksak ko yung abono sa mismong tabi ng yung malapit sa puno. Lahat yan, babaksakan ko na ng abono yan. Tapos sabay tabon na saka damo at the same time. Ayun, para dire-diretso. Kasi pagka ganyang unti-unti na lalagyan mo ng abono, tapos lilinisin mo na, itatabon mo na, tapos lagyan mo uli ng abono, linisin. Parang sa akin matagal. Kailangan ganyan lahat Yan, patakan mo lahat ng abono, saka mo balikan pag naabonohan na lahat. Yan, dire-diretso. Yan, parang So, yan ang ginagawa niya ngayon. Yung sinabi ko. So, yan. Bunuhan na, dire-diretso para nun, mabilis ang trabaho. Kesa yung unti-unti, hinto ka.
Pero yan, lahat yan, abunuhan mo lahat. So, naabunuhan mo lahat, wala kang nakakaligtaan. Kasi yung ganun pa putol-putol, may makaligtaan ka pa dun. So, yan, dapat ganyan, abunuhan lahat bago sampa yung lupa. So, yan. So, yan ang ginagawa niya ngayon. Naabunuhan niya lahat. So, yan o. Hindi niya alam kung saan siya minto o saan siya nag-umpisa. Hanap pa niya. Pero kung aabunuhan mo lahat, dire-diretso, wala ka ng problema. Yan. Para, dapat dapat ang pag-aabono, tudling, dire-diretso yan. Abono, tudling, balik, sa kabila na naman, abono. Pero kung ako sa kanya, tinuruan ko na siya doon sa lalagay sa galon ba, para madali, hindi na siya yuyuko. Pisil-pisilin na lang niya, tumatapon yung abono. So, kaya lang, ang problema, yun nga, diskarte. Minsan nawawala. So, yun, siguro sa tansya ko, hindi rin niya kayang gagawin yun. Dahil kailangan meron siyang kokopyahan at meron kang idodrawing o sketch mo sa kanya. Yan, doon palang maaring tamaan, mahulaan. So, ang problema doon, yung material na gagamitin, baka wala. Kasi mas madaling mag-abono pag ganun. Hindi ka na yuyuko, hindi ka na, diba, baksak ka lang ng baksak na, hindi naman yung dami ng dakot mo, hindi naman ganun. Yung bang sakto lang ba pag nilapag mo sa tabi ng puno? Hindi marami, hindi konti. Yun. So, kasi may yun lalagyan mo ng PVC, may kamay. So, yung stopper mo, yung daliri mo. So, pag pinasok mo yung daliri mo, ay hindi tatapon yung abono. Pero pag binitawan mo, sabay haplos kayo, parang na yun, saktong-sakto lang yun. So, hindi sobra at hindi rin naman kukulang. Sakto-sakto lang yung kada bitaw mo ng daliri. So, ayan, medyo sumisikat na yung araw. At yun, na sila. Tinataktak na nila yung damo. Kinakamay nila yung damo dun sa puno ng sitaw. Kasi ayaw din nilang madisgrasya, maputol, gano'n. Dahil hindi natutubo yan. Yan ganda ng sikat ng araw. Sakto-sakto yan sa mga prutas. Yan. Sana ganyan lang, wag na sanang umulan para dire-diretso. Ang nakakatakot dyan, yung ulan. Yan ang kinakabahan ko dahil pagka umulan ng magdamagan, ayun na nakaka-nervous dyan kasi magpopondo yung tubig. Hindi naman siya bumabaha. Ang problema lang, siyempre, ayan. Yung dami na tanim kong kalamansi, ang gaganda na wala. Marami namatay. So, kailangan talagang matambakan ng lupa. Taasan ng konti. So, yan. Ewan ko kailan matatapos nila yan, yung pag-aabono sa pagbaliktad ng lupa para sa puno ng sitaw. Yan, hindi ko kailan sila matapos. At maraming pang trabaho. So, inaantabayanan lang namin yung punla ng talong sa kanasili. Yan, yan, may itatanim pa. Kasabayan yung
yung sitaw. So, yan ang ano doon. So, kailangan, kasi yan ang ano na eh, naunang naitanim, kaya yan na. So, matatapos naman yan siguro. Bago, kasi yung mga ano pa, mag-iisang buwan pa lang. So, medyo maliit pa, hindi pa pwedeng itanim. Kaya hintayin natin at least mga mga isang dangkal. Yung laki. Pwede nang mag-handle ng ano. So, yan. Marami pa tayong gagawin. May nakapunla pa na sili at saka yung talong. Ayan, nakapunla pa. So, tubo na sila. Hinihintay nilang lumaki. So, ayan, nakita nyo, gandang tingnan, di ba, pag malinis. Yung kitang-kita yung yung halaman. Ayan, ganda ng tubo ng nung nasitaw, talagang makikita nyo yung So, yan. Ingat na ingat si Gerald eh. Takot din siyang maputulan eh. Sayang yung nga naman, bubungahin, kung hindi mo ingatan. Kaya dapat ingatan. Hanggat maaari talaga ganyan katulad ng ginagawa niya, very good yan. Yung tabi ng puno tatanggalin mo yung damo, kakamayin. Bago pagtapos na, yun, tataktakan para maisampay yung lupa. Para pag nagpatubig, hindi rin mahirap patubigan. Dahil andi dyan na sa tabi ng puno pag dumaan ng tubig. So, yun maganda. Ayan mga ka-SK, at nawala yung araw, bagya na lang sumisikat. Ibig sabihin yan, yung ulap, makapal na ulap, dumadaan. So, yan, yung asawa ni Gerald, pagkatapos doon nagdamo, yan, dyan naman siya magdadamo yata. Yan, tumutulong na siya para, matapos na yung, pag nilagay ng abono, saka yung dadamuhan ng konti, bago, yun, isasampay yung lupa. Pag malinis na, yun, ganun ang yung gagawin. Ayan, ganda, ganda ng tignan talaga. Pagka, so, yan, abang-abang lang sa yan, muna, yan, so, kailangan talagang maunti-unti yan para matapos. Nung asawa ni Gerald, kung magdamo, talagang kung makita nyo, ang ganda, ang linis. Talagang tanggal ang damo. So, yan pala ang diskarte niya, mainam, sarolin nyo muna, para nga naman lumuwag yung ugat ng damo, saka yung damo. Yun, pag nataktak na niya, babalikan niya, tanggal ng parang pinapagpag niya pa yung damo. Iniwalay niya sa lupa. So, yun ang diskarte niya. So, mainam. Maganda. Para kitang-kita mo kung ano yung natatapos mo. Saka ang ganda ng pagdamo, ang linis, Yan, ganun sana. Para yung abono mo, walang kakain kung hindi yung talagang gulay lang. Yung puno.
Ayan, mga ka-BSK. At samahan nyo kami hanggang matapos. Kaya siguro ito, baka isang vlog pa para dito. Para makita natin kung tapos na. Dahil mahaba pa yan, marami pa yan. Marami pa silang gagawin. So, yan. So, yung abono niyan, nandyan na sa ilalim niyan ng lupa. So, sakto. Tama-tama. Para lumaki ng tuluyan yung sitaw at mamunga ng maganda. So, ayan. Kita nyo. Talagang tanggal kahit maliit na damo. So, ang gandang tignan, Kita na yung kulay ng lupa, pula. Ayan, mga ka-BSK. At dito lang muna. Tambay natin yung camera at panoorin natin sila. At sumisikat na naman ang araw. Ayan po mga ka-BSK. Ito nyo. Yung ginagawa ni Jerel. Kung makita nyo yung ayan, yung puno ng sitaw. Ganda ng ganda ng bulas. Ganda ng pagkalaki. Sana dire-diretso yan sana. At mamunga ng maayos. Ayan makita nyo talagang yung tubo niya talagang healthy kaya nga. So yan, panalangin na lang natin walang ulan at gumanda yung bunga, gumanda yung puno, gumanda yung bunga at maraming maani para naman makabawi-bawi kahit paano. Yan maganda yung yung pagka bulas nung tanim nung sitaw. Yan. So yan ang abangan natin hanggang sa mamunga siya mga ka-BSK. At tingin ko talagang mamumunga ng ayos yan kung ganyan talaga maglalaki yan lahat, di ba? Ayan po, ang galing.
Ayan mga ka-BSK. At ayan po ang pag-aabono ngayong araw na to sa ating sitaw. At ayan, ay ipapanik yung lupa na ganyan para natabunan yung abono. At maganda-ganda ang kalalabasan yan dahil hindi nasayang yung abono. So sige po, dito na po muna. At maraming salamat po sa panonood at sa tiwala. At shoutout muna tayo dyan sa ating mga subscriber. Shoutout po sa inyong lahat. At sa pati na po silent viewer. Shoutout po. Yan. At mga ka-BSK. At ingat-ingat po kayo. Kahit saan mga kayo naroroon. At maraming salamat po sa inyong lahat. Dito na po muna. Ingat po and God bless. Bye-bye po.